Sinimulan na ngayong Huwebes ng Commission on Elections ang disposal process ng mga balotang hindi nagagamitin sa 2025 midterm polls dahil sa mga pagbabago sa list of candidates at iba pang teknikal na aspeto matapos hainan ng 5 temporary restraining order ng Korte Suprema. Inaasahan namang sa susunod na linggo, balik pag-iimprenta na ang National Printing Office sa mga bagong balotang gagamitin sa botohan. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Ito ang mga eksena ngayong Huwebes sa National Printing Office. Sinimula na kasi ng Commission on Elections ang paglilipat ng mga balotang unang naimprenta noong January 6 mula NPO tungo sa Comelec Warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Wala nang bisa ang mga ito dahil sa inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema para idagdag sa balota ang 5 aspiring candidates na naunang tinanggal ng Comelec dahil sa iba't ibang dahilan. 3 paleta o bundle ng balota ang dadalhin ng bawat truck sa warehouse. Bukod pa dyan ang mga trimming paper o yung mga pinagtabasang papel. Ngayong araw lamang nasa mahigit 200,000 barm ballots ang dinala at isasantabi muna sa Comelec Warehouse. Kailangan dalhin sa Santa Rosa Warehouse para po mahiwalay naman dun sa ibang good ballots na dadali natin sa Binyan. Dahil ang Binyan Warehouse po, yan ang staging area ng deployment ng Comelec. Nasa 200 hanggang 400,000 na disposing ballots ang kayang i-transport ng Comelec kada araw. Narito ang bahagi ng 6 na milyong balotang gagamitin sana para sa 2025 midterm elections. Nagkakahalagang 132 milyong pesos ang mga ito o 22 piso kada balota. Sa mga susunod nga na araw ay nakatakda ng Comelec na i-dispose ang mga balotang ito sa kanilang Santa Rosa Warehouse. Sa proseso yan ng paper melting nang hindi na masayang ang mga ito at ma-recycle pa sa ibang bagay. Paliwanag pa ni Comelec spokesperson Attorney John Rex Laudianco, hindi micro-shredding at lalong hindi pagsusunog ang gagawing disposal. Direkta po itong tutunawin sa isang solution, direct recycling po ito. Tiniyak din ng tagapagsalita na bagong ballot papers ang gagamitin ng komisyon sa reprinting ng mga balota para masiguro ang kalidad nito. Dagdag pa ni Laudianco, maaaring higit sa 1 linggo ang aabutin ng transporting at disposal dahil ongoing pa rin ang verification at inventory ng ibang mga balota. Lahat po kasi ng balotang naimprenta ay kailangang idaan sa automated counting machine. Whether good, machine-readable ballots ba yan or rejected ballots, lahat po yan na-print, lahat po yan ika-account, lahat po yan ini-inventaryo. Samantala, hindi naman muna matutuloy ngayong Sabado ang panibagong testing ng Trusted Build dahil sa mga pagbabago sa election management system ng komisyon. Tatapusin din muna ang lahat ng election processes bago muling mag-imprenta ng mga bagong balota na target simulan sa susunod na linggo. Hindi po mag-iimprenta si Comelec ng hindi na trusted build, hindi na pakita sa inyo yung na-generate na ballot paste templates at hindi na serialize ang bawat isang balota. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.